Hi guys! Good afternoon! Welcome back po dito sa Gandara SOA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol po dito sa balitang paniguradong pagkakaguluhan ng Kim Pao Lanchas mga kakimpaw. So ito po ay big news and syempre big blessing sa buhay nila Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! Sa amintala, dumako naman po tayo ngayon dito sa pagbabasa ng mga comment ng atin pong mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw patungkol sa Kim Pao. So ang comment na napili natin basahin para sa hapong ito ay mula po kay Miss Norma Dayag. So shoutout po sa inyo at magandang hapon. Ang sabi po niya rito, Gendara, if this is legit, then Paolo will, if in case nalokohin niya si Kimi, then Diyos na ang bahala sa kanya. Yes, yon ang balita noon. Although hindi ako masyadong addict sa Paolo, one of the cause why Paolo was separated due to his connection to Casey. At that time, Pao HS vices according to LJ. He is smoking and with his tropa, drinking and smoking, and most of all went home at very late at night. With LJ alone, rearing Aki. His was her reasons why he separated Paolo. At the time, walang direction daw buhay ni Paolo. Gandara bata pa si Paolo noon, kaya bugso ng kabataan nangyari yung hiwalayan nilang dalawa. So LJ went abroad with her parents together with Aki. There she met Philip the Evangelista. They got married, but before this, LJ has relationship with Paolo Quintis, which he has a baby child with Paolo Quintis. So this is one reason why Paolo has the intention of reconciling with LJ in spite of the fact that he has many other relationship with other artists. Gandara parang trials lang ng buhay ni Paolo, all his experiences with the other artists, just a challenges to his career. Now that he met her long crush artist, Kibi, he has found the right girl for her. If all your revelations are legit, Kendara, they are both matured, so Kibi knows what is good for them both. God bless us all, especially to KP and of course you, Gandara and family. Thank you so much, Miss Norma Dayag. At pag-usapan nga natin tong sinasabi niya tungkol po sa mga past relationship ni Paolo Avellino. I know, hindi pala past relationship ni Paolo Avellino, kundi mga past actions, mga past vices ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. So kaya po pala si Paolo Avellino ay itinigil na ang kanyang pag-iinom, kanya pong mga bisyo, mga kakimpaw, paglayo sa mga kaibigan na masamang impluwensya, 'di ba, paninigarilyo. Well, ano siya ngayon, nagbe-vape, pero sana matigil niya rin yun, mga kakimpaw. Pero yung mga step niya na yun, siguro dahil nga sa mga nakaraan niya, mga kakimpaw, tulad no, na-realize ni Paolo Avellino na importante ang pamilya. Yun yung naging dahilan ng hiwalayan nila, mga kakimpaw. So, ngayon na talagang ready na siya to settle down, nag-matured na talagang tunay si Paolo Avellino, tulad ng sinabi po ninyo, Mr. Madayag, sobrang bata pa ni Pao Noy, na bugso po ng kabataan, kapusukan ng kabataan. So, ngayon na ready na po siya to settle down, talagang inaayos po niya yung kanya pong sarili. Diba sabi nga ni Paolo Avellino, meron po siyang naasikaso pa sa ibang aspeto ng kanyang buhay. So, tungkol po yun talaga sa getting ready sa pagsisettle down ng mga kakimpaw. Ayun, tinitigil niya yung bisyo niya,
dahil yun yung naging cause before. And then, yung LDR, di ba? Nawalan siya ng time nun kay LJ. Lagi po siyang kasama ni Casey before kasi nga naging tandem yung dalawa. So, inamin din ni Paolo Avellino na kapag lagi magkasama, hindi maiwasan na ma-develop. Kaya siguro, napunta si Paolo Avellino sa point na ayaw po niya na matatali sa isang love team, mga kakimpaw. Dahil ayaw niyang maulit yun sa kanya. At tanging kay Kim na lamang po siya ngayon, mga kakimpaw, na stuck, mga ka-KP, diba? Kasi si Kim na yung nakikita niya na makakasama niya habang buhay. Huy, grabihan. Kaya sinisikap ni Paolo Avellino na hindi sila magka-LDR, lagi silang magkasama, you beside me, mga kakimpaw. Para siya lang lagi niya nakikita at lagi niya nakakasama. Pero mahirap yun, ganyan mga kakimpaw. Mahirap yun na mabilis ma-develop porque laging kasama. So, dapat matutunan ni Paolo Avellino yun na kontrolin ang sarili. Naniniwala naman ako kasi si Pao ay matured na ngayon. Hindi na po tulad ng dati na sobrang bata pa talaga. Maraming mga natutunan na si Paolo Avellino sa buhay. Anyway, hindi rin naman natin kilala yung buong pagkatao ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, hanggang kaibuturan ng kanyang puso, mga kakipi, ng kanyang pagkatao. Kaya mahirap din na humusga at gawin itong konklusyon ng mga kakimpaw. Theory lang natin to, based sa mga nakikita natin sa social media, mga balita, mga kakimpaw and chismis, di ba? Pero iba pa rin talaga kapag nakakasama mo siya sa tunay na buhay, kagaya ni Kim Chiu. Kilala na ngayon niya si Paolo Avellino. Kaya tulad ng sabi ko, kung meron man pong higit na mas nakakakilala kay Paolo ay si Kim Chiu yun, kumpara po sa atin, mga kakimpaw. Kaya wala tayong karapatan na basta na lamang husgahan ang pagkatao ni Paolo. Anyway, sabi naman dito sa next topic natin, Kim Pao is on a league of their own. Nobody would accept that, even if it is obvious. They haven't had a project that wasn't successful yet. They can do anything. Their supporters are solid too and unmatched by any fandom. Formidable combination and hard to break. Ayan, grabe si IMC. So, nalimutan natin i-show original, mga kakimpaw. Ayan na, nabubulol tuloy tayo. But anyway, malinaw naman yung ibig sabihin nito, mga kakimpaw. Talagang sina Kim and Paolo ay on top talaga ngayon, mga kakimpaw. Sobrang obvious po niyan kahit hindi aminin ng mga bashers. Wala pong nagiging project pa si Kim and Paolo na hindi po naging successful. Even itong pinakang last nila na The Alibay ay talagang napaka-successful at number 1 on Prime and napakataas po ng TV ads count nila sa Free TV. Number 1 din po sa I Want, 'di ba? Napaka-successful po ng mga projects nila Kim and Paolo. And gustong-gusto ko rin yung pag-mention, 'di ba, sa Kim Pao Lanchas. Iba rin talaga po ang fandom ng Kim Pao. Hindi rin po talaga maikukumpara sa ibang fandom. Iba ang lakas talaga ng Kim Pao Lancha. Iba yung support nila. All out din talaga, mga kakimpaw. Kaya naman gano'n na lamang din ang mga projects nila Kim and Paolo ay napaka-successful. Anyway, dumako naman tayo dito sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media kung saan ay pinagkakaguluhan ng Kim Pao Lanchas. Ang tungkol nga po dito sa isang malaking brand na di umanay kukunin ang Kim Pao. Sabi nga po dito, Lucky Me, totoo ba? Ayan ang question mark ng lahat ng mga kakimpaw. Paano po kasi mayroon pong bagong update ang Lucky Me tungkol sa bago nilang endorser. So, ito po ang kanilang post, ha? No words needed. Pansit Canton equals I love you. If you know, you know. Sino kaya yan, mga kakimpaw? May mga clue ba kayong nakikita dito, mga kakipi? But anyway, malakas po ang kutob ng karamihan na Paolo na itech. Ayan, sana nga
Kim Pao na talaga tong tinutukoy ng Lucky Me. Kasi panigurado pa nagkaroon po sila ng commercial ay sweet-sweetan yan mga kakipi. Since sa Pansit Canton nga yan mga Kim Pao. Ay, diba? Napakalaking bride. Another blessing sa buhay nila Kim and Paul. At ito yung mga dinadalangin ko talaga, di ba? Tandaan nyo na sana ay magkaroon po ng endorsement together pa sina Kim and Paulo. So, sabi nga dito, Kim Pao ba to? Sabi ni Janay. Ayan, sana nga Kim Pao yan para happy po ang lahat. Para mangitim na naman sa inggit or inggit hanggat mag-violet na naman ang mga bashers kina Kim and Paolo. And may basihan din naman mga Kim Pao kung kukunin nila ang Kim Pao. Sapagkat minsan na rin nga pong napasama sa eksena nila Kim and Paolo sa What's Wrong with Secretary Kim ang pagsasalo nilang dalawa sa isang Pansit Canton. So, ito nga po yung eksena na yan, mga Kim Pao. Do you remember? Do you remember? Ayan nga, di ba mga kakipi? Kaya dapat lang, talaga. Dapat lang talagang maging endorser sila. Sina Kim and Paolo. Kaya naman, kung hindi Kim Pao ang tinutukoy nyo dyan, Lucky Me, ay, kunin nyo na ang Kim Pao. Super deserve maging endorser. And sigurado, talagang tataas agad ang inyong merch. Tataas agad ang inyong market. May market kasi sa Kim Pao. 'Di ba? Subok na 'yan. Effective endorser po kaya sina Kim and Paolo. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.